So, ang topic natin, di ba, yung mga cases natin. So, actually, pwede naman nating i-trim down. Maraming may cases ng diabetes, pero iba-iba pa rin syempre kung paano nyo hinandle yan eh. And yun yung magmamatter dun eh, no? Para at least that by the time na magkaroon tayo ng ganyang client, alam natin yung different scenarios. Hindi naman natin sabihin, ay, eto agad ang mangyayari. Hindi ganun. Pero at least alam na natin na ano yung mga pupwede pala na dapat gawin. No? Kaya maganda tong naisip nyo na ito yung gawin nating topic. Ang ginawa ko lang is, hindi ko kayo binigyan ng free hand kung ano yung mga cases nyo, kundi I have to categorize like ano ba yung mga most common na na-encounter natin like ito diabetes, yung atake, yung high cholesterol kasi yun na nga, iyan yung pinaka prevalent na mga mga cases. Kaya maganda to. Kaya ako gumawa sa inyo ng mga templates nyo kasi para meron tayong data na ilalagay natin sa natin, sa FB natin na kung kailanganin nyo, pwede nyo tingnan doon. Diba? Okay, Gary, go. Screen share. Nakamute po yata, ma'am. Nakamute pala. Ayan, nakamute pala. Ulit ako. Hindi, narinig naman nila eh. Balik. Para bumalik. Yun. Underwriting case, diabetes. Yan. Ang client is female na 50 years old, non-smoker, 5'3", no, vegetable dealer, pero hindi nakalagay dito yung build niya. Medyo madyaba siya, madyaba. 5 kilo. Oo. So, yun. Nag-FNA kami nito no, sa restaurant pa. Paano magulo? Alin magulo? Hindi naman na. So, yun. After ng FNA, yun ang lumabas. Ang kanyang napagdesisyonan ay prime na 500K. So, nilagyan namin ng TDB. So, standard naman to, no, na nilalagay natin, no. Since alam namin na meron siyang health condition, so hindi na kami nag-add. Ito na lang, TDB. Hindi na tayo nag-attempt na maglagay ng critical illness benefit. Uy, baliktad. Yan. Ano yung mga requirements na in-advise namin? No? So, sabi niya kasi meron naman daw siyang recent na mga blood test. Pinagmamulaki pa niya na maganda raw yung kanyang mga result.
So, hiningi namin tapos binigay din namin sa application along with the diabetes questionnaire. And then, so after nung application, yan, nanghingi na si underwriter ng another HbA1c na question at saka creatinine. So, medyo hesitant na na magpa-check up. Sabi niya maganda pa raw yung kanyang resulta nung huli. Eventually napilit din yun nga lang yung schedule mahirap. Mahirap i-schedule kasi ang kanyang trabaho is as vegetable dealer, madaling araw palagi. Natulog sa daytime. Yun. Ano ang naging decision ni Sun Life? Yun, we regret that we are unable to approve this application due to medical history of diabetes. Ayan build niya 5'3", 85 kilos. And yung latest, yung lab findings nun, yung HbA1c. Yung HbA1c kasi, so para malaman din ng iba is ito yung mas accurate na blood sugar test. Siguro sila, alam yan, si Diwa, tsaka si Sol, alam nila yan, as a nutritionist. Yun, kasi, parang average siya ng 3 months na, level nung sugar mo. So, yun. Ang taas nung naging resulta, and then, ito pa yung isa, yung microalbumin, yung protein sa urine. Yan. So, mataas din. So, ayun, siya, na decline, no? So, kinausap namin si client, syempre, denial, hindi matanggap, no? Pero, syempre, kinausap namin na, yun nga, wake up call sa kanya na dapat baguhin na rin niya yung kanyang lifestyle. No? So, yun, tinanggap naman niya yung decision na ibalik naman yung pera. Mahirap lang kasi wala siyang bangko. Yun, so medyo mahirap din sa ganong sitwasyon. Pero yun nga, natanggap naman niya to, and then actually okay naman. I mean, ka-FB namin to, may communication. We're trying to get this pinangako niya kasi yung anak niya na may asawa, pero every time na mag-follow up kami, laging ewan ko kung hindi pa rin natutuloy. Pero iyon, yun ang ang aming experience and sana. Ayun, ito ang aming may tanong ba kayo? Wala daw, wala. Wala. Going once, going twice. Bye-bye. Wala daw. Next. Ayun. So, declined yung client niya. Mahirap mag-explain sa client ng decline, no? Yan. So, next naman. So, natuto naman ba kayo doon sa shinare niya na yon, no? Talagang, pa rin, titingnan natin ang height, ang weight, tapos, syempre, wala namang magsasabing client na talagang may sakit sila. Saka ang mga doktor, di naman yan ini-emphasize. Bibigyan lang sila ng gamot. Kaya, talagang due diligence tayo. Kasi ang daming gusto ipalagay ni client na na riders. Pero hindi talaga eh. Sa ganong sitwasyon, hindi pwede eh. So next, me. Screen share ko yung pictures. Opo. Yan. Okay. Good evening po. So, ang isi-share ko about diabetes is close to my heart. Close to my heart. Ay, bakit nagkano wala yung screenshot? Okay. Ito, ayan. Diabetes pa rin. Ay, sorry. Next slide, please. Ay, sorry naman. Teka, nawala. Yan.
Stop share. Sikat. Sorry. Dapat pala nagsha-share tayo, no? Para nautusan natin si Wem. Yan. Okay. Next time. Ayan. Ang aking pong, nung panahon na yon ay 45-year-old male, non-smoker, na nagdi-drink ng alcohol regularly. Tapos, borderline diabetic siya. Although, matagal na yung last na check-up, naka-maintain siya ng metformin. So, nasa business or industry siya ng rental at ang may financial goal na may realization na gusto niya mga 2M siguro. Health budget. Realize lang po niya yan. Kakausap namin ng mga nagagastos sa mga pag nagkakasakit. Yan. So, yung naging approach ko dito, inuna ko, dahil alam ko na merong alam ko na meron siyang history. Bukod sa kanya, meron siyang ang tawag ko doon ay pamana ng lahi. So, malaki ang chances of winning. So, ang inuna muna namin ay, kasi nga particular siya for the health. Yun talaga yung gusto niya, yung may gagamitin pag nagkasakit. Pero, dahil nga merong ganito, sinuggest ko na kumuha muna ng life. Kasi baka ito ang unahin natin mas stringent ang medical requirements dito. Pag na-decline tayo, mahihirapan na tayong kumuha ng ibang product. So, kuha muna tayo ng iba na live. Pag na-approve yun, tsaka natin isunod. So, ganun yung ginagawa kong approach. Pag may mga, para may chances of winning. So, ang nangyari ganito. So, meron siyang, yung next po na slide, please. Wait. Wala. Teka lang. Yan. So, ang nangyari, meron na siyang existing policy na approve, no? Na-approve yung life. Tapos, nag-apply kami nitong Sunfit and Well. Ang original lang ay 500 na. Yung Sunfit Advantage din, 500. Tapos, after a year, meron na namang realization na magkano nga ulit yung dun sa health? Kasi nung una, ang goal lang niya, basta meron sa health. Nung nag-review kami, saan aabot yung 500? Mababa nga po. Kuha pa tayong isa. So, kaya nagkadalawa yung kanyang Sunfit. Oo, in-extend ko na lang yung isa na 15 years para mas malaki yung coverage. Pero yung terms of payment, mas mahaba. So, wala na po ako nilagay na rider bilang meron na siya dun sa nauna. Talagang hinahabol lang namin yung budget. Ayun niya for future needs, if ever. Tapos, ito na nga ang nangyari. Yung next po, so wala kang nilagay na rider, no? Sige po, next slide na po. Yan. Ayan. So, syempre nilagay ko, ito, addition na lang tong alcohol. Kasi syempre, dineclare ko na may diabetes, may diabetic questionnaire. Meron din na alcohol. Tapos, pre-name ko na magme-medical ulit tayo. Ang difficulty lang dito kasi, which is one of my realizations, dapat pala mas forward-looking pag nag-a-approach tayo. Yung kay Sanjay Tolani na mindset na kung ito na yung huli mong policy na bibilin, ganon. Kasi nga, ang nangyari po dito, pareho naman na-approve. Pero ang nangyari, sige po, next slide. Pa-next slide na po. Yan, result. Ayun. Approved, pero rated. Opo. Rated na po. Approved pero rated, pero malaki. So, in-accept na rin. Siyempre, meron din nung unang hesitation. Hala, ang laki. Paano malaki Pero, na ate? Ganon. malaki yung tinaas. Opo.
Kalahati? Malaking tinaa. Mga 40%. Hmm. Pero sabi ko, wala naman chances na bumaba yun. Ang chance lang yan ay tumaas dahil tumatanda tayo. So, itawid na natin yan. Hmm. Ganun din kasi nangyari nung una. Kaya ako naisip, dapat pala time na. Pag pala dapat mag-offer, yung pinakakaya na talaga ng. Yung parang huling policy mo na nabibilin. Ganun. Kasi sayang, di ba? Sayang yung rated na ganun. So, yun lang naman ang realization ko. Pero dyan, thankful, yun, ginagamit ko pa rin yun na halimbawa may magsasabi, may ganito akong condition or ano, pwede pa ba ako ma-approve? So, para balance ng reality at saka hopeful, kumbaga ini-encourage mo pa rin na kumuha yung mga cases na ganito. Currently po, meron akong case na gano'n, na-approve, pero tumaas yung rate. Para, kumbaga naka-prime na sila na may mga consequences talaga yung mga ginawa natin before. Pero the best time is now kasi hindi naman na siya bababa, di ba? So yun lang po ang yun lang. Yun ang realization ko kung makita niyo sa likod. Ayun. Na-doble yung medical, na-doble yung rated. Kasi hindi tinanggap in 6 months pa lang yung, 6 months yung, more than 6 months yung difference sa medical exam. Full medical din po ito. Ah. Pero syempre, kumbaga, sasabihin na, ayun, dahil kung ini-example, yung buti nga na-approve kasi yung iba, kahit, kumbaga, decline talaga. Kumbaga, hindi laging iyon. Pag merong rated, sinasabi ko na, at least tinatayaan ka pa ng Sun Life, kasi yung iba dinidecline. Correct. Hmm. So may ito hiningan din to na HbA1c, hindi? Yes, lahat. Yung Ah. complete, yung complete. Kaya, kumbaga, syempre, pag marami na tayo nakita ng mga cases, no, more or less, pag nag-FNA tayo, na-assess mo na kung sasampa ba to o full medical ba to, ganun. Nagulat nga lang ako yung isang client ko na, siya merong maintenance ang high blood, pero yung parang simple medical exam lang ginawa sa kanya, interview. Hmm. Pero high blood na talaga ha. Pero I think pag diabetes talaga, meron talaga siyang checkpoint. Oo, stringent. Tsaka siguro, dahil nga Sunfit yung kinukuha, baka hindi ganun ka, kung. Pero yung isa kong client, di ba, yung na-decline, Maxilink lang yun Prime lang yun. So, hindi man siya pang health, declined agad yun. Nang walang offer. Walang ibang offer. Sinabi lang na yung bagsak sa HB1, ano yun? HbA1c. HB1, parang gano'n. Hmm. Bagsak siya doon. Plus, may protein sa wiwi. Sa urine. Blood and protein. So, wala na talaga. Jackpot na talaga yun. So dalawa pala ang diabetic case mo. Yung ano na yon, yung sinasabi mo na yun, hiningan niya ng APS, hindi. Yung sa Prime na diabetic. Ay, hindi APS. Yung medical lang natin, yung full medical natin. Yung result nun, oo. Tinitingnan ko lang kasi yung mga hinihingi. Yung kay Gary kanina, tapos ito, tapos yan nga, yung sa Prime mo. Walang APS, no? Puro talaga laboratory lang. Wala. Laboratory lang siya. Tapos, may sasabihin ako, nakalimutan ko. Sige, mamaya na lang. Kalimutan ko. Nakalimutan. Okay. Ang na-realize ko pa pala dito, hindi dahil meron ng medical history. Kumbaga, it's a consideration pero hindi sa decision factor. Yun pa rin katawan mo talaga ang magpapasa sa'yo.
Kasi magkapatid to eh. Kumbaga pareho sila ng source. Pero isa pumasa, yung isa hindi. Oo. So katawan nila talaga ang differentiating factor. Correct. Yun. Yun po. Thank you. Maganda tong realization, no? Yes. Yun na nga, yung kay Sanjay na, kung ito na yung huling kukuhanin mong insurance. Di todo na. Kasi tingnan mo, parang may mali ako dito dun sa FNA, di ba? Dapat i-assess ko yung budget. Hindi totoo na yun lang ang budget niya. Kasi bakit, di ba? Hindi ko napaliwanag yung weight nung decision na yon. Kasi obviously, meron siyang budget. Kumuha ulit eh. Oo. Di ba? Yun. Yeah. Yun po. Lalo na kapag may mga ganitong kondisyon, dapat talaga wag na tayo yung magtipid. Hayaan natin sila. Questions kay Mimi? Curious kayo? Magtanong kayo? Wala. Thank you, Mi, for sharing. Maganda. Maganda yung no? Pre-diabetic lang siya, di ba? Pero rated agad. Tapos anong sabing rason? Nang dahil sa pre-diabetes? Wala naman tungkol sa alcohol drinking, no? Kaya siya ni-rate? Wala. Wala. Ang reason nung rated yung correct yung result ng medical. Pero I suppose it's not as worse to decline. Oo. Ganon. Di ba meron naman silang parang average, borderline, merong jackpot. Jackpot pag yung ang average lang mga 10 tapos ikaw pumi-50 ka. Kaya nga. Yung creatinine, di ba? Meron nung usap nun. Alam, ano ba dapat yung creatinine? Dapat nga 0 yun eh. Sabi nung nurse na tinanong ko. Kasi yung nagsabi sa akin, 400 daw ang creatinine ng mami ba niya o daddy niya. 400? 0. Dapat. Yun yung mga dinadialysis. No? Yung mga ganun na, dialysis levels na siya. So, yun. Yun lang po. That's it, pansit. Thank you, Mi. Pamana ng lahi talaga yan. Yun po. It runs in the blood eh. Learning ba kayo? Nakikita nyo ba kung paano ina-underwrite ang diabetes, ha? Serious siya talaga. Sino yung next natin? Sino pa dito? Si Cece tsaka si Sally. No? Dalawa na lang kayo magpe-present. Tama ba? Ikaw na maglagay mo sa akin. Teka, nasend mo na ba? Saan? Doon sa support. Support. Wait. Wala eh. Meron. Naka-iPad ako. Sa ko pa naman ginamit yun. Wala. Ikaw na mag-share. Wala nga akong nasa laptop ni Ice. iPad gamit ko. Sa akin ba Send sinyen? ko ulit sa Wala. Sili nang Sa- nag-send sa akin, no? Ito, oh. sa support namin ni Nelmar. Nelmar. Cece. Irish Celes. Ito. Kaninang hapon pa pala. Wow, very good. Uy. Iiyak na sana ako. Ito, nakikita nyo na. Yun. Yay! Push. Diabetes din sa akin. Next, please. Yan, yung client ko, 42 years old. Ayan, finance clerk siya. Tapos asawa siya nung may-ari ng funeraria. Yun nga, gusto niya daw
ang kanyang mga anak ay maraming pera. Next. Tapos yun nga, ang in-offer ko sa kanya, elite. Pero sa haba-haba ng prosesyon, sa paborito pa rin napunta for 100K. Tapos yung rider niya, yung WPDD. Next po. Yan yung kasama ng application, yung diabetes questionnaire. Tapos ang hiningi sa kanya requirement ni Sun Life, yung FME, tsaka yung, ayun, nakalimutan kasi yung tawag, yung H1ABC. HbA1c. Ayun, yun. Tsaka yan. Pero talagang diabetic ba siya o borderline lang? Hindi, meron talaga. Anong ininom niyang gamot? Ano nga ba yung Metformin? Metformin? Mahina sa kanya yun eh. Iba Oh. yung binigay na gamot. Mahina yung metformin sa kanya. Next po. Ano naman siya, standard. Pero hindi ko lang nalagay dito na tinanggal yung WPDD niya. Tinanggal. Standard siya pero tinanggal yung WPDD niya. Baka siguro ay candidate. Kaya tinanggal. Oo. Natanggap naman niya. Parang less din sa kanyang bayarin. Kasi ayaw niya na rin lagyan ng para sa anak niya kasi yun eh. Hindi naman para sa kanya yun. Tapos yun, same process naman. Pero yun nga, kailangan sabihin mo din na sila magbabayad ng kasi nga FME lang nung libre ni Sun Life. Yan kasi ako nagbayad nung niya eh, nung ibang test niya para lang hindi na umatras. Oo. So nakalagay talaga sa iyo na hindi covered ng Sun Life tong microalbumin. Hindi. FME lang. Ako na yung nag-shoulder. Magkano yun? Parang 1.3. Mahal no? Microalbumin 1.3. 1.3 ba? Parang 400 lang yung binayad dito. Hindi kasama yung yung isa, yung H1. 1 to sa yun. O 1.2 daw Basta sila. So yun. Para hindi tayo magbabayad. Sila dapat magbayad. Oo. At least standard Standard. Wala lang. Hindi lang metformin to. Baka to yung Hindi metformin. Ano yun, ano yun, Marlene? Meron kang client na may ganun, Janda ba yun? Ano yung tawag, ano yung pang diabetic? Jabonga. Iba yun eh. Hindi ko alam kung 36 pa siya nung may ganyan. Nagsimula siya mag-ganyan. Siguro nasa age din kaya. Tingnan mo, ilang taon lang to, no? Siguro dahil sa puyat din, di ba? Pagka nagpupuyat ka lagi. Kasi ang precaution nila, pero at least meron tayong diabetic na na-standard pala. Kay Sese. Nung kay Gary, decline. Kay Mimi, rated. Tapos yung isa niya, decline. Kay Sese, standard. Pero bata pa to. Compared dun sa mga naunang 42. clients. 42. Tinanggalan lang ng WPD. Ano yung WPD ba yun? Oo. Naalala ko na po yung gusto ko i-share dahil kay Sese. Yung pong na-decline, dahil in-apply niya din yung dalawang anak niya, tinanggal din yung WPDD ng mga anak niya. Opo. Oo. Nakuha nitong client mo na to, yung sarili niya na-decline, di ba? Pero yung para sa anak niya, naikuha niya, kaya lang... Yun lang approved, pero dahil siya yung owner, tas minors, natanggal yung Oo. yung waiver on the premium on death. Oo. Itong kay Ceci na standard din kasi, hindi siya yung insured, no, Ceci? Ang insured, yung bata. Yung bata. Siya yung owner. Standard. Oo. Parang yung sa'yo, Mimi din, itong na-decline mo, ang insured din dyan, yung dinanggal ng Siya yung WPD. nag-a-apply siya. Oo. Hindi siya yung insured. Kaya standard. Pero kung sila malamang yung nag-apply, malamang rated. O kaya decline. Okay, so pwede naman pala na mag-apply ang magulang na diabetic para sa anak. Malamang lang, tatanggalin yung WPDD. No? Clear? Thank you. Next, Sally. Sally, sinend mo ba?
Odette, sorry, may question ako. Ah, So, kunyari, may client na ganyan, may case, no? Tapos, tinry natin kung siya yung owner tsaka insured, so decline. So, may option tayo, or kunyari na-decline na siya, pwede pa rin ba siyang mag-apply as owner tapos yes. yung insured anak? Oo, pwede. Kasi ang usapan naman, insured. Hindi na siya yung insured. So, pwede siyang mag-apply. Oo. Okay. Yun lang po. Thank you. Okay. Sally, i-share mo na lang. Apo. Sorry, share ko na lang, hindi ako nakagawa ng text. Ito, masakit. Kasi recently lang yung denied na to. Obese yung client, 48 years old, lalaki. Ang gusto talaga kasi ni client, yung for health talaga. Pero since alam ko na meron siyang history ng tumataas yung BP niya. Pero unaware ako na may, kumbaga diabetic kasi yung parang history, may diabetic na rin siya. Pero parang uncontrolled naman kasi may maintenance na siya for for hypertension or yung pagtaas ng BP saka nga sa sugar. So naisip ko, hindi talaga siya pwede ng Sanfit and Well. Mhm. So, ang ginawa ko, ang inoffer ko agad kay client, yung favorite ko din, Elite. Pero ang pagkakamali ko kasi, dapat kung hindi ko agad nilagyan ng lahat ng riders kasi nilagay ko. So, denied siya kasi yung result ng nag-ano din naman, may questionnaire din na about blood pressure, pero wala akong pinassign kay client na questionnaire about diabetes. Tapos ang result, tawag dito, ayun nga, decline. Kasi parang may future risk nga si client. Actually, nagtanong muna ako kay underwriter kung tatanggalin ko yung riders, is there a possibility na ma-approve si client? Kaso lang, yun nga, hindi tinanggap pa rin ni underwriting kasi nga, parang na siya, may, diba, kumbaga may risk na disability in the future, given nga din sa medical history of diabetes, hypertension, yun, saka as well as parang comorbidities na So yun, lang, sayang kasi parang ang ginawa ko kasi dito, sinunod ko lang si Clyde kung anong gusto niya. Parang wrong move yung ginawa ko na, yung mag-advise na try muna po natin dapat itong yung wala munang kasi nga sana in-explain ko, baka may chance pa na rated siya gaya nung naging case ni Cese. Baka na-approve pa yung client. Kasi dati ganun ginagawa ko yung pag alam ko may history, hindi ko din talaga nilalagyan ng riders na approve low rated. Dito, hindi ko alam ba't hindi ko naisip yun. Kaya sayang. Ayun. Tapos si UM nagtanong siya pero wala pa rin UM sagot yung underwriter kung merong ibang product. Tapos may email na si Bess na yung for refund ata ni Clyde. Buti na lang hindi pa siya pumasok sa AC ko. Ano yan, Sally? Ang sagot dun sa sinabi natin na kung pwede tayong mag-offer ng ibang product, ano pa rin? Ang sinabi ni Phil follow up, we stand by the case na Hindi ko na yun. decline. Decline ko. So, moving forward, hindi, kasi parang ayun, ewan ko ba, ba't ganun, ba't hindi ko naisip muna sana sinabi ko, baka may chance pa talaga. Baka rated siya kung at least pa din. Pwede pa din. Tapos yung sinabi ko kay client nga na ganun, willing naman pala siya na kahit walang yan. Pero yung kasi yung pag-uusap namin, yung binanggit niya kasi sa akin, parang inassume ko na lang siguro na gustong-gusto niya, na hindi ko yun nga. Yun, masakit pala ma-decline.
Pero at least natutunan ko na pag may mga ganyan pala talaga, mas maganda na wag mo nang lagyan ng writers. Oo. Sally, pwede Para pa naman niya mag-apply. Pwede pa naman siya pag ang kanyang kondisyon ay medyo gumanda na. Sabihin mo din sa kanya na pwede kayong mag-reapply. If ilang months ba yun, Right. UF? Months Wala ba o ha? wala naman. Basta lang makita na mas maganda yung resulta niya. Kasi si client mo is hypertensive. Ang hypertension kasi Oo. is a complication of diabetes. Kaya, medyo ano siya medyo talagang mahirap yung approval. So parang pwede ko siyang advise yung lifestyle din Hmm, na kung medyo oo. tapos dry na after 3 months. Oo, Tapos sa na lang po, walang riders din kung talagang gusto niya. oo. Ano mo rin siya, i-check mo siya madalas na, kamusta na, ano na ba? Kasi yun na nga, kailangan seryosohin niya yung desisyon na yan. Kasi, di ba sabi nga, hindi lang isang underwriter, it has been seconded by the higher underwriter. So, ibig sabihin, mga doktor na yan, no? Kaya, oo, nangyayari sa atin yan lahat. Marami tayong ganyan. So, yun, sabihin mo lang sa kanya na change of lifestyle, no? And pag nagpa-check siya ulit, o di kapag gusto niyong kuhanin yung resulta, kuhanin niyo. Pag yun ka mo nag-improve, try niyo ulit mag-apply. Okay po. Elite, Thank you, di UF. ba? Thank you, Opo. Sally, for sharing. Okay. So, flash ko lang din so far, no? Mas nare-realize na ba natin ang pagdiabetes, no? Pero ito yung din ito yung dun sa medical underwriting natin na nakalagay, no? Diabetes, age 10 or younger decline. Kasi bakit? Ito yung diabetes 1. Ito yung pag diabetes 1, yung bata pa lang may diabetes na. So talagang decline yun. Ito namang second na nakalagay dito, poorly controlled, non-compliant with treatment or with complications. Ito yung sa kanya, Sally, kasi may complication. Such as renal disease, disease of the arteries, heart attack, or stroke. Pero pag tinignan natin dito yung hypertension, may nakalagay din dito na sa hypertension naman, pag may diabetes at hypertension, ayun ang decline. So, sabi dito, pag poorly controlled, decline din siya. Syempre, hindi naman nila sinasabi hindi naman alam ng client kung ano ba siya, hindi naman niya sasabihin na poorly controlled, di ba? Kaya tayo naman, sige, ano pa rin tayo, gawin pa rin natin, malamang, yun nga, medical. So, dahil alam na natin, ang usual na hinihingi pala ay latest laboratory result. So, kung meron na tayo nun, habang ini-interview natin si client, sinabi niya meron, kuhanin na natin yun. And diabetes questionnaire. And sabi dito, pag age 40 or older, non-smoker, well-controlled on diet alone, no complications, pwede pala siyang standard. Pero sa case natin, sa mga na-encounter natin, wala Wala pang na-standard. Sa mga nag-present kanina na 4, yung standard ni Sese, saka ni Mimi, is para sa anak. Ang insured yung anak. Applicant lang yung diabetic. So, pwede yun. Ayun. So, pwede rin naman, sabi dito, other sa diabetes could be rated or decline. So, case to case talaga siya. And kung isa-summarize din natin, ang usual pala na hinihingi is yun lang naman, HbA1c, FME, full medical exam, and creatinine, no? Sa'yo din, di ba, Sally, no? Creatinine din hiningi. Creatinine, microalbumin, no? Meron kang ganon. So, yun. Hindi pala, minsan OA tayo, lagyan natin ng APS. Hindi pala. Kung mapapansin nyo dito, walang hininga ng APS sa diabetes case na yan. Okay? So, mas madali na ba sa atin ngayon na kapag may ganitong case, pag may diabetic, tanungin ano ang gamot, ano ang dosage, kailan ang huling konsulta, nasaan ang huling laboratory result. And laging maglagay ng diabetes questionnaire
Kung ang client ay face-to-face na kaharap mo, dapat lagi kang may 3 kopya ng diabetes questionnaire. Ko, laging laman ng folder ko yan. Okay. Lynn, nakatulong ba to sa'yo? Bilang bago, kay Lynn, kay Sally, at sa mga nakikinig, Yes, ma'am. Lynn, Sol. Diba? So, meron pa kayong gustong idagdag, itanong tungkol sa diabetes case na yan? Ang usual na gamot sa diabetes is metformin 500. Kahit pre-diabetic, yun yung usually na binibigay once a day. Pero kapag sinabi nila na 1,000 yan, 1,000 grams, ayun ang medyo, ibig sabihin, maalarma kayo na ang diabetes niyan ay mataas. Diba? Para tayong nurse. Wala na.